Mga kapasta, bago tayo magsimula, batiin ko lang po ng belated happy birthday si Ma'am Georgie Padilla Texon. Sorry ma'am, hindi ko agad nakita, sayang may upload pa naman tayo nung araw na yon. Pero habol na lang po, belated happy birthday sa'yo Ma'am Georgie Padilla Texon. At congrats po ma'am sa wedding nyo ni Sir Emmanuel. Anyway, start na po tayo mga kapasta. Magandang araw po. Ako si Florencio. 71 taong gulang na ako ngayon. Pinarinig sa akin ng isang apo ko yung programa nyo. Nagustuhan ko yung mga narinig kong kwento. Kaya naisip ko ring ipadala yung sarili kong karanasan sa inyo. Ako yung magsusulat sa papel. Tapos yung apo ko na yung magta-type sa computer para mapadala sa inyo. Nangyari ito sa probinsya ng Capiz. 14 pa lang ako nun. Nakatira kami sa medyo liblib na baryo. Kasama ko yung mga magulang at 3 kapatid ko. Isang araw ay naghukay si tatay. Ilang metro lang yun mula sa labas ng bakuran namin. Balak kasi niyang gumawa ng balon. Kami ng kuya ko yung tumulong kay tatay sa paghuhukay. Dito na namin natagpuan yung isang kahon na kulay itim. Nung una ay hindi pa namin alam kung anong kahon yun. Basta gawa siya sa matigas na uri ng kahoy. Halata rin na napakaluma na nun. Pero nung alisin na namin yung iba pang lupa sa ibabaw, nangilabot kami. Nalaman kasi namin na isa pala yung kabaong. Itim na kabaong na may makapal na kandado sa isang gilid. Pabirong sabi ni kuya na buksan daw namin. Tumutol agad ako. Nanginginig pa nga yung boses ko nun. Dahil sa sobrang takot. Sabi ko, wag na wag naming bubuksan yun. Mas mabuti nga kung wag na lang naming guluhin. Sinubukan pang magpumilit ni kuya. Pero sa akin sumang-ayon si tatay. Wag daw naming buksan. Ilipat na lang daw namin ang mapaglilibingan. Yun nga ang nangyari. Dinala namin sa malapit na gubat yung kabaong. Tapos doon namin nilibing ulit. Hindi talaga namin binuksan. Dinasalan pa nga ni tatay at humingi siya ng tawad sa panggugulo namin. Buong akala ko ay doon na matatapos yung takot na mararanasan namin. Pero nagkamali pala ako. Kinagabihan pagkatapos maghapunan, lumabas si kuya para magpahangin sandali. Pero lumalim na lang yung gabi ay hindi pa siya bumabalik. Nag-alala na yung nanay ko. Kahit kasi mapagbiro si kuya, hindi naman yun umaalis ng walang paalam. Kaya naman lumabas kami ni tatay para hanapin si kuya. May dalang bolo si tatay nun. Ako naman ay may bitbit na lampara. Napapaos na ako nun kakatawag kay kuya. Pero hindi pa rin namin siya nahahanap. Sumuot kami doon sa malapit na gubat. Lalakad lang sana ako pero pinahinto ako ni tatay. Nakita kasi niya yung tsinelas ni kuya. Tinignan ko yun at nakumpirma kong kay kuya nga yun. Inilawan ko ng lampara. Lalo kaming nabahala kasi may bahid yun ng konting dugo. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Ilang lakad pa, may napansin akong tao. Nakatayo siya sa medyo malayo sa amin. Medyo madilim yung kinaroroonan niya, pero sigurado akong isa yung babae. Yung suot niya ay katulad sa mga damit nung panahon ng Kastila. Kahit si tatay ay nakita rin yung babaeng yun. Tinawag niya yung babae para sana magtanong kung may nakita bang binata. Kaso lumakad na yun palayo. Akala ko ay hahayaan na lang yun ni tatay. Pero sinabi niyang puntahan namin yung kinatatayuan ng babae bago siya umalis. Naisip kasi ni tatay na doon banda pala namin nilibing yung itim na kabaong. Natakot ako nung pinaalala niya sa akin yun. Pero dahil nauna na siyang lumapit, ay sumunod na ako. Wala na sa paligid yung babae nung makalapit kami. Pero may kakaiba sa lupa. Doon sa mismong pinaglibingan namin ng kabaong. Bukas na yung hukay. Kung sisilipin ay matatanaw na yung kabaong sa ilalim. Naisip ni tatay na bumaba. Pinigilan ko siya kasi hindi talaga maganda yung kutob ko sa kabaong na yun. Sabi ko, hanapin na lang namin si kuya. Kaso hindi nagpaawat si tatay. Bumaba nga talaga siya roon.
Nakita niyang wala na pala yung takip ng kabaong. Parang pinilit baklasin. Kahit yung kandado ay natanggal na rin. Inalis niya yun. Doon ay napasigaw ako sa nakita ko. Si kuya, nakahiga sa tabi ng kabaong. Agad namin inuwi si kuya. Takot na takot siya. May ilan siyang sugat sa katawan pero maayos naman siya. Ilang araw din siyang hindi makausap nun. Ang sabi niya may umatake sa kanya. Mabilis kumalat yung balita. Kutob ng iba sa mga kabaryo namin. Kabaong ng aswang yung nahukay namin. Nagising yung aswang sa loob nung magambala namin. Tapos sumaktong si kuya ang nakita niya para atakihin. Ang pinagpapasalamat na lang namin, wala nang sunod na nabiktima sa baryo. Hinala ni nanay, baka raw lumayo na yung aswang at sa ibang lugar na namalagi. Ako po si Pio. Binata pa ako nang mangyari itong ibabahagi ko sa inyo. Taga-igib ako noon ng tubig para sa mga kabaryo namin. Kumukuha ako sa balon, tapos ihahatid ko sa mga kabahayan. Isa sa mga suki ko ay si Ate Glenda. Pero namatay yung asawa niya nung 6 na buwan pa lang ang tiyan niya. Sila lang nung panganay niyang 3 anyos yung nasa kubo nila. Kaya nagpapaigib siya ng tubig sa akin. Isang gabi ay papunta ako sa bahay nila. Tinutulak ko yung karitong kahoy na pinaglalagyan ko ng mga galon. Nagulat ako kasi bigla na lang lumubog yung isang gulong ng kariton. Takang-taka ako dahil solidong lupa naman yung dinadaanan ko. Tinignan ko yung pinaglubugan ng gulong. Nakita kong parang bumigay yung lupa doon. Para bang may butas sa ilalim nun. Pinilit kong itulak yung kariton paalis. Tapos kumuha ako ng sanga ng puno. Ginamit ko yon para usisain yung lumubog na bahagi ng lupa. Lalo akong nagtaka kasi madali ko lang na nabubungkal yon. Hanggang sa nalaman kong may hukay pala sa ilalim. Kasing lapad yon ng katawan ng payat na tao. Tapos hindi yun hukay na pailalim, kundi para talagang may dumaan doon. Isang nilalang na kasing laki ng tao. Naisip ko na baka may malaking ahas sa baryo namin. Kaya agad kong tinulak yung kariton. Diretso na ako sa bahay ni Ate Glenda kasi malapit na rin naman ako nun. Sinabi ko sa kanya yung tungkol sa hukay. Nabahala siya kasi baka nga ahas. Baka raw mapano sila ng anak niya. Sinabihan ko na lang sila na magsara ng pinto at bintana para hindi makapasok yung ahas. Pagkatapos kina Ate Glenda, pinagpatuloy ko na yung paghahatid ng tubig sa ibang kabahayan. Madilim na nang makauwi ako sa amin. Nabanggit ko kay Lola yung tungkol sa nakita kong hukay sa ilalim ng lupa. Nanlaki yung mga mata ni Lola. Tinitigan niya ako. Pagkatapos ay sinabi sa akin na bumalik ako sa bahay ni Ate Glenda. Magbantay daw ako ng palihim. Magdala ako ng itak at maraming asin. Hindi raw kasi malabong isang abwak ang may gawa ng hukay na yon. Isang uri ng aswang na nag-aanyong bayawak at sa ilalim ng lupa dumadaan. Hindi ako nakapagsalita agad. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga aswang nun. Pero nung sigawan ako ni Lola ay kumilos na ako. Kumuha nga ako ng itak at asin. Tapos patakbo na bumalik sa bahay ni Ate Glenda. Umakyat ako sa isang puno. At doon ako nagbantay. Tahimik yung paligid nung una. Sarado rin naman kasi lagi yung bahay nila Ate Glenda. Naisip ko nga rin nun na baka nagkamali lang si Lola. Pero makalipas yung mahigit 1 oras, may napansin akong gumagalaw sa lupa. Tipong may dumadaan sa mismong ilalim. Kitang-kita ko yun dahil natatamaan yun ng liwanag ng buwan. Dumakot ako ng asin. Nung mapansin kong papunta siya sa may ilalim ng talisay, ay halos hindi na ako makahinga sa takot. Gumalaw pa yung lupa hanggang sa makarating na sa tapat ng bintana nila Ate Glenda. Sa pagkakaalam ko, ay bintana yun ng kwarto nila. Tinitigan ko yun
At hindi nga nagtagal ay lumabas doon yung isang nakakatakot na nilalang. Akala mo taong sinumpang maging bayawak. Medyo kulay berde yung balat na parang sa buhaya. Nung una ay hindi ako makakilos dahil sa sobrang takot. Pero nung mapansin kong aakyatin na niya yung bintana ay pinilit kong kumilos. Sinabuyan ko siya ng asin. Napasigaw siya ng napakalakas. Akala mo talaga ay asido yung sinaboy ko. Lumingon sa akin. Tinibayan ko yung sarili ko. Sinigawan ko. Sabi ko umalis na siya ng baryo namin at wag nang babalik. Bumukas yung bintana. Sumilip si Ate Glenda. Kahit siya ay napasigaw din nang makita yung nilalang. Nagsaboy uli ako ng asin. Magkakasunod. Hindi makalapit yung aswang kay Ate Glenda. Talagang hindi ko siya tinigilan. Hanggang sa muli na siyang bumalik sa ilalim ng lupa. Pagkatapos nun ay sinabi namin ni Ate Glenda sa mga kabaryo namin ang tungkol sa aswang. Hinalughog ng mga tao yung buong baryo at yung malapit na gubat. Pero hindi na nakita yung halimaw. Hindi na rin yun nanggulo ulit kay Ate Glenda o sa kahit na sino sa lugar namin. Ang nakita na lang namin ay yung mahahabang hukay sa ilalim ng lupa. Yun ang naiwang patunay na totoo ang nakita namin. Ako po si Crisanto. Nakatira ako sa probinsya ng Cebu. Construction worker po ako rito at may kinalaman sa trabaho kong ito ang ibabahagi ko sa inyo. Nangyari ang lahat noon pang 2011. 23 pa lang ako noon. Pero 2 taon na ako sa construction. Nagkaroon kami ng kliyente na magpapagawa ng medyo malaking bahay. Itatayo sa liblib na lugar pero hindi naman masyadong liblib. May ibang mga kabahayan pa naman doon sa baryo. Medyo nawirduhan nga lang kami ng mga kasama ko. Sabi kasi ng kliyente namin, may albularyo daw na darating kapag tapos na naming hukayin yung pundasyon ng bahay. Magsasagawa raw yung albularyo ng ritual ng pagpapatugo. Kakaiba sa amin yun. Akala kasi namin wala nang naniniwala sa mga ganoong pamahiin. Karaniwan kasi, ayos na kahit maglagay lang ng konting barya bago ibuhos yung unang simento. Pero dahil pakiusap ng kliyente, ay pumayag naman si foreman. Nagsimula kami sa pagpapatag ng lupa. Kahit doon pa lang ay hindi na ako komportable sa ginagawa namin. Hindi ko alam pero pakiramdam ko may pumipigil sa akin na ituloy yung ginagawa namin. Tumindi pa yon nung maghukay na kami. Pakiramdam ko ang bilis kong mapagod. Kahit malakas naman yung katawan ko nun. Kahit yung mga kasama ko, mabilis ding mapagod. Kinausap ko si foreman tungkol doon. Pero sabi niya ay ituloy lang namin ang ginagawa namin. Magtanong na lang daw kami doon sa albularyo kapag dumating na. Kaya naman tinuon ko na lang yung pansin ko sa ginagawa ko. Hanggang sa matapos na nga kami sa paghuhukay. Doon na tinawagan ni foreman yung kliyente namin. Agad ay dumating yun kasama yung isang matandang albularyo. May dala silang isang puting manok. May isang supot din ng tigsa 10 pisong barya. Ibubuhos daw yung dugo ng manok sa butas ng pundasyon. Ilalagay din doon yung mga barya. Pagkatapos kakatayin at pagsasaluhan namin. Lumapit yung albularyo sa may hukay. Nagtaka kami kasi agad siyang napailing. Tapos kumunot yung noo niya. Sabi niya may elementong nakatira sa ilalim ng lupa at nagambala namin yon. Kailangan daw ng mas matinding ritual para mapakalma yung sinasabing elemento. Humingi siya ng 2 pang puting manok. Agad naman kaming naghanap ni foreman ng mabibilhan sa baryo. Nung makabili na kami, agad nang naghanda yung albularyo para sa ritual. Sa mga sandaling yun ay napakabigat na ng pakiramdam namin. Nahihirapan na nga akong huminga at sigurado akong hindi lang yun dahil sa pagod. Nagsindi ng 7 kandila yung albularyo. Nahirapan siyang gawin yun dahil kusang namamatay yung apoy. Kaya pinahawak na lang niya sa amin yung mga kandila. 7 rin kaming humawak. Kasama na ako
si Foreman at yung kliyente namin. Doon na niya sinimulan yung ritual. Nag-usal ng mga orasyon yung albularyo, pero hindi namin maintindihan yung mga salita niya. Nanginginig na ako sa kilabot nun, lalo na nung paduguin na ng matanda yung leeg ng isang manok. Binuhos niya yon sa lupa. Agad ay may sumingaw na mainit na hangin mula sa bahaging napatakan ng dugo. Humahalo sa hangin yung amoy ng dugo. Talagang amoy na amoy namin. Nanunuot sa ilong at lalamunan namin. Tuloy-tuloy lang sa ginagawa yung matanda. Hindi talaga siya nagpapatinag. Pinatugo na rin niya yung leeg ng ikalawang manok. Ganun lang din ang nangyari. Hanggang sa yung ikatlong manok na ang pinadugo niya. Doon na humupa yung kakaibang hangin. Nung maubos yung dugo ng ikatlong manok, ay nilaglag ng albularyo yung katawan nun sa lupa. Doon ay nagulat kami nung bigla na lang yung lumubog. Bumaon yun sa lupa hanggang sa hindi na namin makita. Nagdasal pa ng ilang minuto yung matanda. Pagkatapos noon ay sinabi niyang pwede nang ilagay yung mga barya. Hindi nakapagpigil yung kliyente namin. Tinanong niya yung albularyo kung ayos na ba ang lahat. Tumango naman yung matanda. Tinanggap na daw ng elemento yung alay. Ligtas nang magtayo ng bahay sa lugar na yon. Mukhang totoo naman yung sinabi ng matanda. Pagkatapos kasi ng ritual, umayos na yung pakiramdam namin. Hindi na kami napapagod ng mabilis hanggang sa matapos na naming gawin yung buong bahay. Good morning o good evening po sa lahat ng listeners. Ako po si Natalie ng Batangas. Share ko lang po sana yung nangyari sa kaibigan ko noong 2023. Outing po namin yon pagkatapos ng high school graduation. Pumunta kami sa isang resort dito lang din sa Batangas. Kami-kaming magbabarkada lang po yun. Bale, 8 kaming lahat. Hindi naman yun exclusive resort, pero classy at konti lang yung tao. Kaya inasahan na namin na mag-e-enjoy talaga kami ron. Alas 8 pa lang ng umaga ay nandun na kami. Buong araw lang kasi kami ron. Hindi kami overnight. Swimming malala kami buong umaga. Meron din kainan kasi marami kaming baon. Hanggang sa sumapit na yung hapon. Medyo pagod na kami nito. Yung iba sa amin tumatambay-tambay na lang sa may buhanginan. Dito na may naisip yung isang kaibigan namin na si Kay. Ibaon daw namin siya sa buhangin. Subang-ayon naman kami. Medyo malayo rin naman kasi kami sa tubig. Hindi siya maaabot ng alon kung sakali. Naghukay kami sa buhangin. Sinigurado naming magkakasya si Kay nung humiga siya doon. Tinabunan namin ng buhangin yung katawan at mga binti niya. At nung handa na siya ay tinabunan na rin namin yung ulo niya. Sakto lang na makakahinga siya. Sabi ko pa, gumalaw lang siya kung hindi na niya kaya. Patawa-tawa pa kami ng mga kaibigan ko nung matabunan na si Kay sa hukay. Hindi namin naisip na may mangyayaring masama. Normal lang naman kasi yung ganoong katuwaan kapag nasa beach. Lumipas yung mga 30 segundo. Hindi gumalaw si Kay. Sa isip namin ay ayos pa siya. Hanggang sa nag-1 minuto na. Hindi pa rin siya gumagalaw. Pero naisip ko nang alisin yung buhangin sa ulo niya. Siyempre, katuwaan lang naman namin yun. Ayaw ko rin namang mapahamak yung kaibigan namin. Pero nung maalis ko na yung buhangin sa ulo niya, nagtaka kami ng mga kaibigan ko. Kakaiba kasi yung ekspresyon ng mukha ni Kay. Medyo nanginginig siya. Nakabuka yung bibig at nanlalaki yung mga mata. Para siyang nasindak sa kung ano. Medyo natawa kami kasi akala namin pinaprank lang niya kami. Kaso hindi talaga nagbago yung ekspresyon ni Kay. Takot na takot talaga yung mukha niya. Sabi nung isang kasama namin ay hindi na siya nakakatuwa. Ako naman ay medyo nababahala na. Tinapik-tapik ko yung pisngi ni Kay. Kinurot ko rin ng konti. Hindi talaga siya nagre-react. Hanggang sa medyo nangungulay ubi na siya. Doon na kami nag-alala ng husto.
Hindi na kasi pwedeng pagbibiro lang yon. Mabilis naming inalis yung buhangin na nakatabon sa katawan niya. Lalo siyang nanginig. Tumitig ako sa mukha niya. Pansin kong gusto niyang magsalita pero hindi niya magawa. Tinawag namin yung ibang mga kasama naming lalaki. Pinagtulungan nilang buhatin si Kay pabalik sa cottage. Sinuri namin yung vitals niya. Napansin kong mabibigat at mabagal yung paghinga niya. Medyo mabagal din yung tibok ng puso niya. Tapos mahina yung pulso. Nagsabi yung isa sa amin na hihingi ng tulong sa mga staff ng resort. Pero bago pa man siya makaalis ay napaiktad ako bigla sa gulat ko. Nakapako kasi yung bandang likod ni Kay. May gumalaw sa loob ng damit niya. Napatingin sa akin yung mga kasama ko. Tinanong nila ako kung anong problema. Sinabi ko nga na may kung ano sa loob ng damit ni Kay. Sinilip ko. Doon ay nanlaki yung mga mata ko. May kung anong lamang dagat kasi doon. Mukha siyang slug o yung kuhol na hubad. Nasa 1 pulgada mahigit yung haba. Tapos kulay orange na mamula-mula. Napansin ko rin na parang pilit nitong sinisiksik yung sarili niya sa mismong balat ni Kay. Doon sa bandang likod ng baga. Tinuro ko yon sa isa sa mga kasama naming babae. Natatakot kasi akong hawakan yon. Tinignan niya at pati siya ay napamura din sa gulat. Kumuha siya ng pang-ipit ng pagkain. Yun ang ginamit niya para kunin yung nilalang na yun. At sa mismong sandali na natanggal niya yun, biglang napabuga ng hangin si Kay. Nilagay namin yung nilalang sa plastic labo. Pinakita namin sa mga staff ng resort. Kaso pati sila ay hindi rin masabi kung anong lamang dagat yun. Yun lang daw ang unang beses na nakakita sila ng ganun. Umuwi kaming takot sa nangyari kay Kay. Mabuti na lang at mukhang wala namang naging permanenteng epekto sa kanya. Kaya tinanggap na lang namin na isa lang yung masamang bangungot para sa amin. Ako po si Bruno. Isang simpleng magsasaka dito sa norte. Magkukwento lang po ako ng nangyari sa akin noong 2017. 32 anyos pa lang ako nun. Maaga akong pumunta sa palayan nun para mag-araro. Pasikat pa lang nga yung araw ay nasa daan na ako. Kasama ko yung kalabaw ko. Dumiretso ako sa kubo na pinagpapahingahan ko. Nandoon lang naman yun sa gilid ng palayan. Iiwan ko lang sana yung baon ko. Pero napahinto ako kasi meron akong nakitang hukay sa bandang gilid ng kubo. Nagtaka ako kung paanong nagkaroon ng hukay doon. Nilapitan ko yung hukay. Natansya ko na nasa 1 metro yung lapad nun. Tapos medyo malalim din. Tumingin ako pababa. May napansin akong gintong bagay sa ilalim. Pero hindi ko makita ng maayos kasi natatakpan ng konting lupa. Gusto kong malaman kung ano yung bagay na yon. Kaya tinali ko muna yung kalabaw sa isang puno. Tapos bumaba ako doon sa hukay. Nung makababa na ako, agad kong dinampot yung gintong bagay na yon. Nalaman kong palawit pala yon na ginto. Meron din siyang itim na lubid na nagsisilbing kwintas. Bilog lang yung palawit na yon. Mas malaki ng konti sa piso. Tapos may nakaukit na mga simbolo. Binulsa ko yung kwintas. Naisip kong ipagtanong sa asawa ko o sa mga kabaryo namin kung anong kwintas kaya yun. Pagkatapos ay umakyat na ako sa hukay. Pagkaakyat ko, kukunin ko lang sana yung kalabaw. Tsaka diretso na sa palayan. Kaso hindi ko na makita yung kalabaw ko. Wala nang nakatali doon sa puno. Inikot ko yung paningin ko. Doon na ako ginapangan ng kilabot. Puro puno na kasi yung nakikita ko sa paligid. Wala na yung palayan namin. Tumingin-tingin pa ako. Hindi na talaga ako pamilyar sa lugar. Yung kubo na lang ang nananatiling alam ko. Taranta akong lumakad. Sinubukan kong tumbukin yung direksyon na dapat ay bahay namin ng asawa at anak ko. Habang naglalakad,
napansin kong meron pang kakaiba sa lugar na yon. Parang walang hangin. Hindi nga gumagalaw yung mga dahon ng mga puno. Wala rin akong marinig na kahit anong ingay. Kahit huni ng ibon ay wala rin. Tumindi yung takot ko. Kaya napatakbo na ako. Ilang minuto pa sa pagtakbo, may nakita akong bahay na gawa sa kahoy. May mga tao sa likod nun. Huminto muna ako para magmasid. Hindi rin kasi ako pamilyar sa bahay na yon. Napansin kong nagkakatay ng kambing ang mga tao doon. Nag-uusap at nagtatawanan sila. Pero may kakaiba sa itsura nila. Maliban sa bibig, ay walang ibang detalye yung mga mukha nila. Wala silang mga mata, ilong at tenga. Blankong balat lang talaga yung nandoon. Napansin ko rin na meron silang suot na mga kwintas. Kamukha yun nung kwintas na nakita ko sa may hukay. Gintong bilog yung palawit, tapos nakasabit sa itim na lubid. Naisip ko na umalis ng tahimik. Ayokong makita nila ako. Hindi ko kasi sigurado kung anong uri ng mga nilalang yun. Pero bago pa man ako makalayo, ay napalingon na yung isa sa direksyon ko. Hindi ko alam kung paano niya ako nakita. Wala nga kasi silang mga mata. Pero tinuro niya ako, tapos sinigawan. Pati yung mga kasama niya ay napalingon na rin sa akin. Kumuha sila ng mga itak, tapos nakita kong pasugod na sila sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip. Tumakbo ako roon sa mapunong bahagi. Medyo nakalayo naman ako sa kanila, pero alam kong nakasunod lang sila sa akin. Binilisan ko yung takbo ko. Ilang minuto ang lumipas, nakita ko ulit yung kubo. Naisip kong magtago sa loob, pero siguradong makikita nila ako ron. Sigurado naman kasing titignan nila yung loob nun. Lumingon ako. Nakita kong parating na sila, kaya hindi na ako nag-isip. Pumunta ako doon sa may hukay at lumundag pababa. Hindi ko alam kung gaano ako katagal doon sa ilalim. Pawis na pawis ako nun at napapaiyak na rin sa takot. Basta nakiramdam lang ako at naghintay. Hanggang sa nagulat ako nung makarinig ako ng kalabaw. Doon na ako dali-daling umakyat. Agad akong tumingin doon sa puno. Nakita ko doon yung kalabaw namin. Tumingin-tingin ako sa paligid. Nakita ko na ulit yung palayan. Doon na ako nakahinga ng maluwag. Naisip ko agad na nakabalik na ako. Pagkatapos nun ay tinabunan ko yung hukay. Kahit yung gintong kwintas ay binaon ko rin doon. Ayoko na kasing makarating ulit sa lugar na yon. Nakakatakot isipin na baka hindi na ako makabalik. Hello po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ako po si Berhel ng Batangas. Magsasalaysay lang sana ako ng kakaibang pangyayari sa buhay ko. Nagsimula po ito noong bata pa lang ako. Siguro mga 8 anyos pa lang ako noon. Namatay yung aso namin. Malapit sa akin yung aso na yun, kaya talagang iniyakan ko yung pagkamatay niya. Sabi ni Papa, bigyan namin ng maayos na libing. Makakatulong daw yun sa akin para matanggap ko yung nangyari. Kaya naghukay si Papa sa likod ng bakuran namin. Nanonood lang ako nun habang nakahiga sa lupa yung bangkay ng aso namin. Nung nakakailang minuto na si Papa sa paghuhukay, merong tinamaan yung pala. Tumunog yun kaya napasilip ako agad sa butas. May nakita kaming malaking lata ng gatas na tinanggalan na ng label. Mukhang may laman yung lata na yun, kaya kinuha at binuksan ni Papa. Sa loob ay nakita namin yung iilang mga gamit. Merong mga lapis, krayola at notebook. May mga nakasulat sa notebook na yun, pero hindi ko na matandaan. Napako kasi yung mga mata ko doon sa isang yoyo. Gawa sa plastic yung yoyo. Kulay itim at may nakaguhit na cartoon character. Hindi ko nga lang alam dati kung sino yung character na yon. Hinawakan ko yon. Bigla ay
may naramdaman ako mula doon sa laruan. Namawis ako. Doon pa lang ay alam ko nang may kung ano doon sa yoyo. Pakiramdam ko kasi may koneksyon sa akin yun. Naputol yung pakikiramdam ko nung magsalita si Papa. Sabi niya ibalik na lang daw namin yung lata sa ilalim ng lupa. Hindi naman kasi sa amin yun. Baka raw merong dahilan kaya nandoon yun. Tahimik lang ako na tumango. Tapos naghukay na uli si Papa sa ibang bahagi ng lupa naman. Doon namin nilibing yung aso ko. Lumipas ang mga taon. Mga 2 dekada kung tutuusin. Namatay na yung mga magulang ko. Nagkaroon na rin ako ng asawa at isang anak na lalaki. Tawagin na lang natin siyang Sean. Mga taong 2005. Isang araw, umabsent ako sa trabaho kasi nilagnat ako. Habang nagpapahinga, nanonood kami ng TV ni Sean. Sabado yun, tapos anime yung palabas. Dito na nanlaki yung mga mata ko. Tungkol kasi sa yoyo yung pinapanood niya. At yung bida roon, kamukhang kamukha nung nasa yoyo na nakita namin ni Papa. Talagang natulala ako. Hindi ko malaman kung papanong napunta sa dekada 80 yung isang yoyo na may ganoong design. Naputol lang yung pag-iisip ko nung makiusap yung anak ko. Nabilhan ko siya ng yoyo. Pero dahil nga masama yung pakiramdam ko, sila ng isa niyang pinsan yung umalis pagkatapos man ng halian. Lalo akong nangilabot nung makauwi sila. Ang binili kasi ng anak ko parehong pareho sa yoyo na nasa lata. Itim at kamukha nung bida sa palabas ang design. Para akong nahilo nun. Kaya naman nang sumunod na araw naghukay ako sa bakuran namin. Doon sa bahagi kung saan namin nakita ni Papa yung lata. Ilang minuto rin akong naghukay nun hanggang sa mahanap ko nga yung lata. Ibig sabihin ay totoo yung nasa alaala ko. Talagang may nahukay kaming lata ni Papa. Yun nga lang ay halos malusaw na yun kasi talagang kinalawang na. Nung buksan ko, wala na rin yung laman. Kahit na ano, lalong gumulo yung isip ko. Gusto kong magtanong kung ano yung nangyayari, pero wala naman akong mapagtanungan. Kaya pinilit ko na lang na ibaon sa limot ang lahat. Sabi ko sa sarili ko noon, siguro makakahanap din ako ng paliwanag pagdating ng araw. Hanggang sa lumipas yung mahigit 1 taon. Nung grade 4 na yung anak ko, pag uwi ko isang hapon, nagtaka ako. Naghuhukay kasi yung anak ko sa likod bahay namin. Tinanong ko siya kung para saan yun. Sabi niya school activity daw nila. Kailangan daw nilang gumawa ng time capsule. Maglalagay daw ng mga mahahalagang gamit nila sa isang lagayan, tapos ibabaon sa lupa. Nanlamig yung buong katawan ko sa narinig ko. Lalo na nang makita ko yung hawak na lata ni Sean. Yun mismo yung lata ng gatas na nakita ko nung bata pa ako. Hindi ko na lang pinahalata sa anak ko, pero nanginginig ako nung mga oras na yon. Yun ang huling pagkakataon na may nasaksihan akong merong kaugnayan doon sa lata na yon. Hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin kung paano naging posible ang lahat ng yon. Nakakapangilabot pa rin. Pero kahit papano ay napapangiti ako. Naiisip ko kasi na yung anak ko pala mismo ang naglagay ng lata na yon. Bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin talaga maipaliwanag.